Okay, a very blessed afternoon to each and every one of us. Usapang saints po tayo. Okay, ngayon papaliwanag ko kung paano nagiging saint ang mga tao according to the Bible. Pero, meron po kasing popular na saint ngayon, batang-bata, 15 years of age. Siya po si Carlo Acutis or Acutis, no? I don't know the correct pronunciation of his name. He became a saint last 2020, pandemic po yon. At siya po ay pinanganak May 3rd, 1991 at namatay po noong October 12, 2006. Sabi ko nga po, 15-year-old boy, died of leukemia. Namatay po siya ng leukemia at ito po ay religyoso. Isa rin po siyang normal na bata. Mahilig po siya sa internet. At yun. At sa kanila pong pananampalataya, no naming names, no, alam naman natin yan, matandang religion po yan. In order to become a saint, kailangan maraming mga makitang palatandaan na pasado doon sa kanilang mga criterias. Isa po diyan yung mirakulo na mangyayari doon sa patay. At isa pong nakamamangha yan nasa litrato, hindi po nabulok ang bangkay ni Carlo Acutis. Intak na intak ang bangkay. Ano po? Hindi bungo. Aba, ang normal na ang normal na tao pag namatay, a matter of a year, bungo na, kalansay, no? Pero ito pong si Carlo Acutis, makikita po ninyong buong buo. No? Actually, marami po ako nakikitang mga sa old religion na mga hindi nabulok pero hindi ko alam ang mga pangalan, no? Pero ito kasi nakita ko po sa YouTube. Okay, so ito po ay nakaka-attract ng mga kabataan. Since kabataan po si Acutis, siya po ay 15 years of age when he died of leukemia last 2006. Okay, so naging santo po siya, instant. According dun sa ilan, nagdasal daw sa kanya para maging, you know what, santo. Dahil di nabulok ang bangkay ng patay, naging santo. Pasado, may mga criteria silang sinusunod. Go back to the Bible. Ano ba ang saints sa Biblia? Sa Biblia, in order to become a saint, you just have to put your faith in Jesus. And anong mangyayari sa iyo kapag nagtiwala ka kay Jesus sa salvation mo? Ikaw ay mabuborn again. Di ba? Pag born again ka, saint ka. Lahat ng born again Christian, saint. Regardless na pumapalya tayo, pumapalpak tayo, we are saints. Tayo, yung saints. Kaya sabi ko po, binibigyan din ko po rito. Tayo po ang church. Tayo ang bride of Christ. Yung katawan natin, hindi ang building. Kasi ang building po, lumilipas. Makikita po natin, sabi ni Jesus, nakikita niyo ba itong building na ito, itong temple na ito? Sabi niya, walang kapwa bato na magkapatong. Ang matitirang magkapatong na kapwa dito, lahat ito'y guguho. Sabi ni Jesus Christ, di ba? Kasi namangha yung mga apostoles niya, ang ganda naman, Panginoon, bonggang-bongga ang pagkagawa ng templo. O yan. Sabi ni Jesus, bongga pala ha. Nasabi ko sa inyo, ito ay guguho. Kasi wala po talagang permanente sa mundo. Pero itong gusto ko sabihin, pag naging banal ka kasi, ang konsepto ng pagiging banal sa Biblia, ilagak mo ang tiwala mo kay Kristo Jesus. Pag naging born again ka, saint ka na. At ang pagiging saint mo, ito yung hindi na kailangan pang i-check o i-verify ka. Sapagkat saint ka according doon sa ginawa ni Jesus sa cross at according sa kanyang blood. So, hindi ko po alam kung saan kinuha ng matandang religion yung tradition na yan. Pero tayo po, alam natin, sa Biblia lang po tayo. Let's go back to the Bible. Hindi tayo aalis sa Bible. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Again, thank you very much po. At naway matuto po tayo. At alam natin, yung mga natututunan natin dito ay mga bagay na nakalagay lamang po sa Biblia. Outside the Bible, hindi po natin pinaniniwalaan. Dahil ang Biblia po ang tanging source ng ating kaligtasan. Dahil, sabi ng Biblia,
Sinabi ni Jesus sa Biblia, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Thank you, and Jesus truly loves us all.